Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Patricia. Dear Kathy G, magandang tanghali po, Kathy G. Ganun rin po sa inyong mga taus-pusong bumubuo at sumusuporta ng inyong programa. Ako po'y napasulat para sana ibahagi ang kinakaharap naming problema. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Patricia. I'm 25 years old from Pasig City. Kung saan din ako nagtatrabaho, Kathy, bilang call center agent sa isang BPO company. Kasalukuyan akong nanunuluyan sa bahay kasama ang pamilya ng aking napangasawang si Jason na isa namang taxi driver. High school sweetheart ko si Jason, Kathy G. Maaga kaming sinubok ng buhay kaya pareho kaming hindi tumungtong ng college at agad na nagbanat ng buto para mabuhay. Lubos na naming kilala ang isa't isa. Hindi pa man kami kasal, marami-rami na rin ang mga problemang aming nalampasan at mga tagumpay sa buhay na pinagsamahan. Siya ang unang nakakarinig ng mga pinagdadaanan ko. Pero may isang dilema akong idinadaing ngayon na hindi ko mahanapan ng tapang na sabihin sa kanya dahil tungkol ito mismo sa sarili niyang ina. Kathy G, simula pa lang noong ipinakilala ako ni Jason sa kanyang pamilya, napansin ko na iba ang pakikisama ng kanyang ina sa akin. Istrikta siya sa pagtatanong tungkol sa buhay-buhay at noong napapadala sa pagbisita ko sa kanilang bahay, palagi lang siyang nasa kwarto. Tila iniiwasan akong makausap. Ngayon, itinuturing ko na siyang biyenan sa amin na buwan naming panunuluyan dito sa kanilang tahanan, ay mas lalo niyang ipinakita na hindi niya ako gusto, Kathy G. Sa tuwing magkasama nga kami sa iisang kwarto, wala siyang imik at laging masama ang tingin. Nararamdaman ko tuloy na parang hangin lang ako na hindi niya pinapansin. Kapag nagluluto siya, ako lang ang hindi niya tinatawag para ayain kumain. Makilatis din siya, Kathy, kahit sa maliit kong mga galaw, madalas niyang pansinin ang kahit konting pagkakamali ko sa bahay. Idagdag mo pang malupit din siya kung utusan ako sa paglalaba at paglilinis. Wala lang naman ito sa akin dahil lumaki na akong sanay sa gawaing bahay, Kathy. Isa pa, tinitignan ko na lang ito bilang pasasalamat sa pagbubukas ng tahanan nila para patuloyin ako. Ang hindi ko lang po lubos na matanggap, Kathy G, ay ang mga patagong pagpaparinig niya at pangmamaliit sa tuwing umuupo kami sa hapunan. Andyan naman si Jason para suwayin siya pero hindi niya ako lubos na mapagtanggol dahil unang-una sa lahat, ina pa rin niya yon. Siya lang ang talagang may problema dahil mabait at maayos naman, Kathy, ang pakikitungo sa akin ng amain nila at isang nakakabatang kapatid na babae ni Jason. Kathy G, nang minsang mapagkwentuhan nga namin ng kapatid ni Jason ng tungkol dito, sinabi niyang ganun lang daw talaga ang ugali ng kanilang ina. Dahil naninibago pa rin siya at ang nag-iisang panganay na lalaki niya ay nag-asawa na. Malapit daw kasi talaga ang loob ng ina nila kay Jason. Pero parte din pa ba ako ng adjustment niya, Kathy? Ang hindi magandang pakikitungo sa babaeng minahal ng kanyang anak. Alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang hindi niya ikakagusto. Hindi naman ako tamad or mahirap pakisamahan. Dahil dito, hindi ko na talaga mapagtanto kung saan nanggagaling ang inis niya sa akin, Kathy G. Nung isang umaga nang madatnan siyang abala sa pagluluto ng almusal sa kusina, naglakas loob akong tanungin kung bakit nga ba ganito na lang niya ako pakisamahan, Kathy. Diretsahan niyang sinabi sa akin, Kathy, hindi niya lang daw talaga ako gusto para sa anak niya. Hindi man maganda ang naging tugon niya sa akin, ipinagpapasalamat ko na lang na naging honest pa rin siya. Ngayon, Kathy, humihingi ako ng inyong payo.
Dapat ko pa rin bang subukan na kuhain ang loob ng aking biyanan? Or hayaan at rerespetuhin ko na lang ang hindi namin magandang relasyon? Paano ko sasabihin kay Jason ang problemang ito sa sarili niya mismong ina? Makasarili ba kung sasabihin nais ko na kaming dalawa na lang ay pumukod na lang, Kathy? Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako nang maliwanagan ako. Maraming salamat sa pagkakataon na mabasa ang aking kwento, Kathy. Hanggang dito na lamang po at hangad ko ang marami pang tagumpay ng inyong programa. May God bless us all. Lubos na gumagalang at labis-labis na umaasa't nagmamahal. Patricia. Love Me, Kathy G.